Ang ating Bombo News Analysis ay kaugnay sa pag-uutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa full implementation ng Sagip Saka Act. Ihatid dyan ni Bombo Kervin Gamal. Sa wakas, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang full implementation ng Sagip Saka Act. Isang batas na layong tulungan ang mga magsasaka at mangingisda na kumita ng direkta mula sa gobyerno at mga lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng batas, pwedeng direktang bumili ang mga ahensya ng gobyerno ng mga produkto mula sa mga kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka. Isang hakbang na dapat sana ay matagal nang naipatupad. Ngunit kung titignan ng mas malalim, mahirap hindi mapansin ang kapanhuhulian ng aksyon na ito. Matagal nang naisabatas ang Sagip Saka Act, ngunit ngayon lamang ito na ipapatupad ng ganap. Ibig sabihin, ilang taon na ang nasayang. Mga panahong patuloy na nalugi ang mga magsasaka dahil sa bagsak na presyo ng mga palay, gulay at isda. Sa maraming probinsya na ibenta ng mga magsasaka ang kanilang mga ani sa sobrang babang presyo bago pa man dumating ang tulong na dapat sanay para sa kanila. Sinasabing ang layunin ng batas ay alisin ang mga middleman upang mas direktang mapunta ang kita sa mga magbubungkal ng lupa at nangingisda. Ngunit paano ito magiging makabuluhan kung ang implementasyon ay palaging huli sa takbo ng panahon? Habang pinaplano at pinipirmahan pa lamang ang mga kautusan sa Maynila, nasa palengke na ang mga magsasakang desperadong maibenta ang kanilang mga ani kahit sa alok na presyo ng mga traders. Kung tutuusin, maganda ang layunin ng Sagip Saka Act, ngunit tulad ng maraming programang pangkabuhayan sa bansa, nagiging sayang ang potensyal kapag mabagal ang aksyon at kulang sa koordinasyon. Hindi sapat ang mga pahayag at seremonya sa pagpirma ng executive order. Kailangang may agarang mekanismo na mararamdaman mismo ng mga magsasaka sa baryo, hindi sa papel, kundi sa kanilang bulsa. Ngayong ipinapatupad na raw ng buo ang batas, naway matutunan ng pamahalaan na ang tulong na huli ay kadalasang walang saysay. Ang ani ay hindi naghihintay. Ang mga tiyan ay hindi pwedeng ipagpaliban. Kung nais talagang sagipin ang mga magsasaka, kailangang maangkap, tapat at tuloy-tuloy ang pagpapatupad. Hindi kapag tapos na ang anihan, kundi bago pa man sila mawalan ng pag-asa. Yan ang ating Bombo News Analysis. Ako si Bombo Kervin Gamad. Basta Radyo, Bombo!